So hello guys, JFG TV here, and ngayong araw pag-uusapan natin yung top 5 na klase ng phone users. So aalamin natin sa video na to kung anong tipo ng phone user ka ba. Lahat naman tayo is may sari-sariling personality and sari-sariling taste. May mga tao na mahilig sa certain type of phone. Lahat naman tayo is may iba't ibang ginagawa sa buhay. Merong estudyante, merong nag-work, may mahilig mag-travel, may nasa bahay lang lagi. Anyway, gagawin lang naman nating interesting yung video natin ngayon para naman maiba ng konti sa mga tips and tricks and sa mga unboxing. So aalamin lang natin sa video na to kung anong klase ng phone user ka. So pag-uusapan natin sa video na to, yung sa tingin ko, ito yung 5 klase ng phone user na alam ko. So wala nang kung ano-ano pa, simulan na agad natin sa number 1. So again, pagpasensyahan nyo na muna yung setup ko sa likod kasi naisip ko lang yung gantong angle ng shot. Pero don't worry, next time ayusin natin yan. So simulan natin sa number 1, and sa tingin ko ito yung pinakamarami sa inyo. Ito yung mga gamer. Ito yung tipong kada may lumalabas na panibagong phone, wala kang pakialam sa lahat ng specs. Ang titignan mo lang ano yung processor, ilang GB yung RAM, ilang FPS yan sa games, gaano kalaki yung storage, and syempre, kung magkano ba yan. So may magkaibang type din pala ng phone gamer. So yung una, ito yung gusto talaga kompleto, no? Yung talagang lahat ng gaming features dapat meron yung cellphone niya. Yung gusto mo pag naglaro merong shoulder triggers. Yung gusto mo sobrang taas talaga ng touch sampling rate para talagang responsive sa game na nilalaro mo. And syempre dahil mabibigat na game yung nilalaro mo, gusto mo yung may built-in cooler. So syempre ang pinakasikat na phones para sa mga tao na to ay yung mga brands like Red Magic, Asus ROG. Hindi ko sure kung meron pa yung mga Lenovo Legion na phones and tablet ngayon. Dati meron din yung Black Shark Parang wala na rin ngayon. Tapos pag sinama pa natin yung mga China ROM na mga phones, napakadami talagang options. Yun nga lang ang nagiging cons or yung nagiging negative lang para sa mga naghahabol lang or bumibili lang ng gaming phones is medyo pumapangit ng konti yung user experience, medyo kulang sa software updates yung mga phones na binibili nila. Parang meron lang 1 to 2 years na software updates tapos bahala na kayo. Pagdating naman dun sa mga budget to mid-range na mga gaming phones, kadalasan mura nga sila pero para mapababa nila yung presyo is magpapasabog sila sa software ninyo ng sobrang daming bloatwares, sobrang daming ads. Kasi nga mura pero solid spec, so yun yung nagiging parang extra bayad nyo yung mga ads, which by the way natatanggal din naman. So ikaw, gamer ka ba? Comment down below. Itong number 2 sa tingin ko ito yung pinakamayayaman sa inyo, no? Ito yung mga bumibili ng mga premium only phones. Yung mga talagang high class experience, yung talagang pang social climber, the joke lang. Ito yung tipo ng user na talagang ang hinahabol mo sa bibilin mo is quality talaga. Gusto mo solid yung build, solid yung screen, syempre gusto mo din solid yung specs, and syempre gusto mo din trusted yung brand, kumbaga kilala na sa industry. So usually ng options na pinipili ng mga premium users is yung brands like Samsung, syempre Apple. Ngayon parang pumupunta na rin dito yung mga Huawei users, di ba? Lalo na dun sa mga flagship phones nila, yung mga foldable, talagang ibang klase yun. Nagiging solid na rin ngayon yung Nothing Phone and OnePlus. So actually madami pang iba pero sa tingin ko ito yung parang pinakakilala na mga premium phones, and meron silang naibibigay sa users na hindi na-experience sa ibang brand. Yun yung software optimization. Alam mo yung paggamit mo yung mga brands na to is almost wala kayong may experience na bugs, walang glitches, walang lag. Lahat ng applications gumagana, lahat ng settings is okay, hindi siya nagahang. Literal, even 1, 2, 3, 4 years mo pang gamitin yung phone na yon, talaga sobrang smooth pa rin, and hindi basta-basta bumababa yung value. Pero legit, ito yung type ng phone user na pag nakita mo sa labas and ganun yung brand ng phone nila, alam mo kahit papano may pagka-importante siyang tao or parang may kaya. Syempre, pag premium phone user ka, nandun na rin almost lahat. Capable sa games, okay sa camera. Sabi ko nga, okay yung software. So I think, di ba, kung may pera ka naman, kaya mo namang bilhin, di ba? For sure, yun din yung pipiliin nyo. So hindi ko pala nabanggit kanina, yung Google Pixel. Ayun, sobrang solid na premium phone din. Number 3 na type ng user is ito yung mga battery lang yung habol nila, no? Kumbaga, dun sa trabaho na ginagawa nila ay hindi nila masyadong kailangan gamitin yung phone. Kumbaga, hindi mo madalas hawakan yung phone mo, pero gusto mo every time na hawakan mo yung phone mo, hindi basta-basta lowbat.
gusto mo hanggang bukas, makalimutan mo man i-charge ngayong araw, buhay pa din. May mga tao akong kakilala na purely yung phone nila is pantawag lang, kaya gusto talaga nila tumatagal yung battery ng phone nila. So madami ng options ngayon, may mga cellphones na umaabot ng 5,500 mAh, may 6,000 pa nga, meron ding 7,000, and kung matindi ka talaga, may mga rugged phones pa nga na umaabot ng up to 10 to 11,000 mAh. Yun nga lang, yung mga rugged phones na to, ang kapalit, sobrang ganda nga ng battery life, yun nga lang sobrang bigat din. So wala akong masasabi sa mga phone users na to, kundi madalas parang sobrang busy nila, and I think konti lang sa inyo yung type ng phone user na to, and kung isa ka dun, bakit ka nandito? Number 4, sa tingin ko ito madami din sa inyo, ito yung mga camera lovers. Ito yung type ng user na pag pumunta ka sa mall, ang una mong titignan is ilang megapixel ba yan, gaano kalinaw yung camera. Usually ng mga user na to parang wala na nga pakialam kung ilang aperture, no? Basta ang tinitignan lang nila ilang megapixel. Ito yung type ng phone users na pag nasa galaan kayo, siya yung laging naiiwan sa likod kasi kung ano-ano yung pinipicturan niya. Ito yung kada bago kayo kumain, kailangan may picture kada pagkain, and syempre, may before and after kumain, yung selfie. So may magkaibang type din dito ng camera lovers, no? Meron yung mga gusto talagang filtered yung photos na nakukuha nila. Yung tipong sa personal, hindi ka naman ganun kaputi, pero pag pinicturan ka gamit yung phone mo, sobrang puti mo. Yung wala ka namang makeup, pero pag nag-selfie ka, tas pinost mo sa social media, parang blooming na blooming. So naalala ko lang dito talagang sumikat yung Oppo brand dati, no? Way back years ago, talagang every Oppo camera talagang very filtered. So alam ko yan kasi may Oppo phone din ako dati. And yung mga seryoso naman na gusto talagang may high quality pictures, ang pinakasikat na option sa Android is yung Samsung, lalo na yung mga Ultra series. And sa kabilang banda naman, syempre yung mga iPhone users. Napatunayan ko din talaga na pag sa pictures, pwedeng malabanan ng Android ang iPhone, pero pagdating sa video quality, iba talaga yung iPhone. So ngayon may mga ibang brands na rin naman na kayang lumaban sa Samsung. Like for example, sa Xiaomi, Google Pixel din ang solid ng camera. Ito pa matindi, yung Vivo X200 data yun or X300, yun talagang may dedicated camera kit lens para doon mismo sa phone. Ganun katindi. Alam mo yung tipong yung cellphone pa lang maganda na yung camera, tapos may ikakabit ka pa dito na phone lens para mas humaba, tapos may kinakabit pa sa gilid para maging phone holder. Napakatindi. And yung pinakahuling type ng phone user para sa akin, ito medyo dumadami to. Ito yung mga content creator. Pwedeng pumipili sila ng phone pang affiliate marketing, pwedeng for gaming channel nila, for photography, for editing, phone na capable makapag-manage ng multitasking talaga na sobrang dami. So dito medyo mix na kasi magkakaiba ng type talaga ng content creator, no? Pero generally, kaya nila binili yung phone nila is para dun sa certain type of content na ginagawa nga nila. So syempre kung mahilig siya magsayaw, ang bibilin mo syempre yung magandang video quality na phone. Kung Call of Duty or Mobile Legends gamer ka, syempre bibili ka ng gaming phone. So iba-iba na din. So like for example sa akin, meron ako dito ang iPhone 15 Pro, and dito ko na almost ginagawa lahat. Usually pag mga TikTok or mga YouTube shorts lang is dito ko na yan i-video. Dito na rin ako nagvo-voice over, and syempre dito ko na rin ini-edit, and syempre dito ko na rin i-upload. Ito na rin ginagamit ko para mag-manage ng page, YouTube channel, TikTok account. So multitasking din talaga. Tapos paminsan-minsan dito rin ako naglalaro. So meaning guys, no, hindi naman kayo malilimit sa isang certain type of phone user lang, no. Pwedeng mix ka ng number 1, number 3, number 5, pwedeng number 1 and number 2. Pero pwede rin namang talagang battery lang yung gusto mo, pwedeng talagang gusto mo lang maglaro, pwedeng ikaw din mismo yung 5. Anyway, ayun lang naman, random video content lang to, and gusto ko lang medyo maiba ng konti yung video natin today. Gusto ko lang din makipag-interact sa inyo and makilala kayo. So comment down below kung anong type of phone user ka ngayon, and comment mo na din kung ano yung future dream phone mo. So yun lang guys, don't forget to like, comment, and subscribe. See you again in the next video.